No? Sa pre-trial po, wala pong presentation of evidence pa. Magaganap po yan sa mga susunod. No? So yung pre-trial po, tatlo po yung magaganap. Babasahan po si Pangulong Duterte ng ikinaso sa kanya. At ang revelation po sa atin, yung actual na kaso, sinasabi po ng mga kalaban ni Pangulong Duterte, 30,000, 30,000, 30,000. Ngayon po, natuklasan po natin na ang kinakaso po sa kanya ay murder ng 19 na katao nung siya po ay Davao Mayor at 24 katao nung siya po ay presidente na ng Pilipinas. Grabe po. Mas marami pa po ang namatay sa baha na dinulot ng pag-apaw ng mga flood control project ni Marcos. Mas marami pa po namatay. Dapat siguro yung extent po, no? Grabe po yan. 19 lang po, dinala pa sa ICC. Mas marami pa po yung namatay yata yung massacre sa... Ano yung massacre dun sa ano? Yung hinukay na lang. Anong pangalan nung massacre na yun? Yung sa Mindanao. Mas marami pa po yata namatay dun. Nakakahiya naman kayo. Wala pang 50 namatay. At hindi po si Duterte, mas marami pa yata namatay sa Ampatuan eh. Sa Maguindanao eh. Kaysa dito. Mama Sapano, 44. Yan ba namang mga ganyan, hindi pa natin kayang litisin dito? Grabe naman kayo. Yan na yung ibinunga, yan yung sinasabi ninyo na malawakang paglabag. Para po, sa tandaan po natin, para po abalahin ninyo yung yun pong ICC. Marami pong ginagawa yan. Marami pong dapat imbestigahan. Biruin nyo, wala pa pong 50. Paano mo matatawag yan na crime against humanity? Crimes against humanity na ba kagad yan? Wala pa nga 50 katao, humanity na kagad. Hindi na ba kayang ng korte natin yan? At yan po, hindi pa po si Duterte, pangkalahatan pa po yan. Yan na po yung mga murder. Yan lang po ang mayroon sila na minarder po. Ibig sabihin, nagpatawag po tayo ng International Court para po sa 43, tama ba? 43 katao na namatay sa Pilipinas. Sa loob po ng 6 na taon na presidente at 18 taon na mayor. Putya, ilang taon yun? Ilang taon ba si Tatay Digong na naging mayor? 20 years? Plus 6 years na. Palagay nyo ng 20 years siyang mayor. 20 years na mayor. Pakitama lang po ako kung ilang taon po talaga siyang mayor. Alimbawa, 20 years siyang mayor. Tapos, 6 na taon na presidente. 26 years po. Yan lang po ang napatay sa panunungkulan ni Duterte. Imagine niyo, kasama kasi pagiging mayor eh. 26 years yan lang. Wala pa pong 2 tao kada taon. Matatawag po ba yan na crime against humanity? Kayo po mag-isip. Yun po bang 43 katao na napatay sa loob ng 26 years na panunungkulan ni Duterte? Kung i-average nyo po yan, wala pa pong 2 taon. Wala pa pong 2 tao ang napapatay sa 1 taon ni Duterte sa panunungkulan. Ibig sabihin, ganyang kaliit na kaso, dinala nyo pa sa International Criminal Court? Kayo naman sa ICC,
Yung libo-libong namamatay sa mga gera, kaya po kayo create dahil po sa war crimes. Eto 43 katao. Huwag nyo pong sabihin, 43 katao. Putya, mas marami pa yung drug pusher sa isang probinsya eh. Sa tingin po ninyo, ilan ang drug pusher sa probinsya, sa isang probinsya? Baka sa isang distrito lang yan ng Maynila eh. Yan 43 katao eh. Grabe po. Hindi po karapat dapat yan. Oh, ngayon, ang magandang katanungan, saan galing yung 30,000 na katao? Kay Maria Ressa. Nananawagan po kami sa The Netherlands. Kayo din po ang biktima niyan. Sa inyo din yan eh. Kaya po, itong The Netherlands na to, naghahabol na lang po to ng yung past glory niya. Nung araw po kasi, isa po yung Netherlands sa nagkukupit po sa pinakadakilang bansa sa buong mundo. O, hindi na nyo na po alam yan, di ba? Yung mga kapanahunan po yan, after po ng Spanish Empire, yan Dutch Empire na po na mayagpag. O, sige po, kwentahin nyo. O, wala pa pong 2 tao ang napapatay sa loob ng 1 taon ng panunungkulan ni Duterte. Karapat dapat na bayang matawag na crimes against humanity? O, ngayon po, ano pa po yung pagpapasyahan? 58, o kita nyo 58 yung biktiman sa Ampatuan Massacre. Mas marami pa nga yung mama sa Pano, 44 eh. 44 yung mama sa Pano. 2 katao, wala pa pong 2 tao ang napatay ni Duterte sa loob ng 1 taong panunungkulan. Imagine niyo yun. Paano naging crimes against humanity yan? Kaya meron sila mga meron silang tinatawag na sa kanila din yan, yung Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize. Mas marami pa po yung napatay ng mga adik eh. Hindi po makatarungan. Okay. Ikalawa, yan po yung una, no? Binasahan po si Tatay Digong. Ganun lang po yung gagawin sa pre-trial. Ikalawa pong gagawin, ay una po pinakilala yung mga main na tao. Pinakilala si Karim Khan, yung prosecutor. Kawawa ka, Karim Khan. Kay Harry Roque, pag nagdadakdak na si Harry Roque dyan, yung ebidensya mo, hindi makakapagturo. Wala po sa mga ebidensya na yan na magtuturo na si Tatay Digong yan. Diba? Okay. Ikatlo na. Yung pagtatakda kung kailan yung pagpapasyahan, kung may kaso ba talaga si Duterte o wala. At yan po ay tinakda ng September 23. Okay. Eto po, nakalimutan ko na. Saan galing yung 30,000? Kaya ka pala naging Peace Prize eh. Fake news ka pala eh. Oy, bawiin nyo yung Nobel Peace Prize. Bawiin nyo. 30,000 galing lang yan kay Maria Ressa. Yung numero 1 fake news na babae. Yan. Ano ba kaso niya ni Karim Khan? Alam ko merong kaso yan eh. Okay. So yung 30,000, natuklasan natin na fake news. 43 lang. Manyakis ka pala, Karim Khan. Sexual harassment pala kaso mo. Huwag na natin, mamaya balikan niyo ako mamaya. Sabihin niyo si Kibuloy. Hindi po si Kibuloy, dismiss na yung kaso nun, alam ko.
Mangkanor ka pala, Karimkam, ha? Okay. Ano natin? Huwag niyong dadamay. Iba po yung kaso ni Kibuloy. Ano rin yan? Kaya po may kaso si Kibuloy dahil, alam niyo na, di ba? Dahil malapit. Malapit kay Duterte.